I'm sure, minsan sa buhay nyo, nakapag-selfie na rin kayo. Pero ang mga ito, selfie to the highest level. Dahil ang mga kamerang ginamit dito, small but terrible. Kung gusto nyo ng selfie nakita ang malawak na paligid, hindi na kailangan ng mamahaling drone cameras. Meron na ngayong mini drone na tinatawag ding pocket drone. Sinabi ko sila ng drone, meron niyang autopilot. Ibig sabihin, meron siyang computer sa loob na nagbabalanse sa drone, meron siyang mga sensors. Ang kaibahan ng selfie drone sa normal na drone ay natutupi ito at di hamak na mas maliit lang, kasyang-kasya sa bulsa. Kumpara rin sa malalaking drones na merong transmitter para makontrol ang paglipad, sa selfie drone, all you need is your cellphone. Tulad ng ibang normal size drone, 13 megapixel din ang quality nito na pwedeng pang video o pang picture. Pag sinabing pixels, ito yung dots na bumubuo ng image sa isang picture. Mas mataas ang pixels, mas mataas ang resolution ng image. Ibig sabihin, mas clear at mas maganda. So yung difference nito dun sa malalaking drones, ito kasi nakadepende siya dun sa gadget mo. So kung malakas yung wifi ng gadget mo, mas mahaba yung range. So sabi ng manufacturer nito, pwede kang lumipad hanggang 100 meters. Yung iba na nakikita ko, umabot sila ng 150, minsan 200, gano'n. Pero yung malalaking drone, since meron siyang sariling transmitter, pwede kang umabot na hanggang 1.5 kilometers, yung iba hanggang 5 kilometers pa nga eh. Ang inyong picture taking o video shoot, pwedeng tumagal ng 8 to 10 minutes na flying time gamit itong selfie drone. O marami na kayong ma-upload niyan for sure. Pero kung di nyo naman abot ang taas ng lipad sa pagsiselfie, meron namang smaller camera na parang pang-professional na. Ang mga nauso ngayon, mirrorless camera, smaller version ng mga DSLR o yung ginagamit sa professional photography. Kasi coming from the DSLR, ang gumagana dito ay mirror. Pero ito ay diretso na pumapasok ang mga kinunang pictures sa diretso sa sensor ng. Para mas maintindihan nyo, ganito yon. Ang image na kinukunan, pumapasok sa lente ng camera through light. Dumidiretso ang image na to sa mirror sa loob ng camera. Ang mirrors ang nagre-reflect ng image papunta sa camera sensors para ma-picture ang photo. Sa mini mirrorless cameras, diretso na ang image sensor. Iba na talaga ang technology ngayon. Pero alam nyo bang noong 11th century pa na-imbento ang unang camera called camera obscura? Pero noon, hindi pa nare-record o napiprint ang images. Pino-project lang ito sa flat surfaces. Noong 1800s, sunod-sunod nang naglabasan ng iba't ibang uri ng kamera at malaki ang sukat ng mga ito. Now back to the present, ang smaller mirrorless cameras. Ang Pro DSLR camera versus its mini version, sa size kitang-kita nyo naman ang kaibahan. Parang mother and baby, di ba? Kapag kukuha ng picture, may screen ito sa likod na pwedeng maiangat para makita nyo na ang inyong look habang nagtitake ng photos. Kumpara sa photo mula sa DSLR, kayo na ang humusga. From maliit, ito ang isa pang mas maliit. Ang mini camera na halos 2 inches lang ang laki. Although 2 megapixels ang kayang i-produce na images ng camera na to. Pwedeng lagyan ng memory card hanggang 32 gig. Ang charging time niyan is 45 minutes. Ganun din yung recording niya. Napakadaling bitbitin at pwedeng isabit kahit saan. Pero ang isang ito, pwedeng ikabit sa cellphone, ang microscopic lens. With the microscope, kahit malayo ang kukunan nyo, nagiging malapit ang inyong subject dahil 8 times ang optical zoom nito. Now here's the question. Maniniwala ba kayong meron digital camera na gawa sa papel? Tatanungin ba namin kung wala? Yan ang tinatawag na paper camera na galing pa sa Taiwan. Gawa ito sa stone paper o yung matibay na papel na gawa sa minerals from rocks.
The stone paper is one of the most eco-friendly paper sa buong mundo kasi biodegradable siya, recyclable siya, anti-moth, splash resistant. So, medyo matibay-tibay siya at magaang siya. Ang stone paper ang nagsisilbing housing ng camera technology. Pwede itong palit-palitan, depende sa gusto niyong design. At dahil nga gawa sa papel, needless to say, magaan lang ito. Ang mga picture na inyong kinukunan, pwede na rin agad lagyan ng filters para sa magandang effect ng 5 megapixel photos. Maliit man o malaki, one thing's for sure, kayang-kaya nitong i-capture ang big beautiful smile mo. Aha!